Yun naman ang disadvantage mga kabagis ng machine kumpara nung panahon ng pag-aani ng mga nagdaang panahon na kailangan mo ng manggagapas. Yan o. Kung napapansin ni hawak ng mama, yan. Ganyan ang ginagamit dati nung araw, mano-manong ginagamit. Mga kabagis, ayun yung ating palay oh. Kung matatandaan nyo yung kita ko sa inyo nung nagdaang araw, diba dapan-dapa talaga siya. Tayo naman yung magigiek. Mga kabagis, kita nyo medyo makalimlim ang panahon, pero kahit makalimlim harvest na natin yung palay para wala na rin namang hihintayin. Gawa na yung mga palay nga yan, no? Napansin nyo, dapa siya. Ayun. Ngayon nakaka 20 pa lang, mahigit 25 parang gano'n yung na-harvest natin. Ayan, huhuli silang daga. Mga pestin daga dito eh. Mga takot naman pala. Mga takot. Bagis. Tanya. Itong portion na to medyo nakatayo na to. Itong lang tatapos doon sa kabila pa na yon, dapauli yun. Sa kauli dito sa may gawin na to, dapauli yan. Dapauli yung ano na yan, portion na yan. So ngayon yung dati nating nakukuha ng 40, nakaka 22 pa lang ata siya, parang gano'n. Ang babawi sana sa atin dito itong mga nakakatayo na to. Sana maganda maging anin ng mga katayo na yan para mabawi-bawi tayo. Madalangin tayong yung mga tayo na to ay maganda anihin para kahit paano bawi tayo sa lugar na to. Pero kung mapapansin nyo, diba, yung sa pamamaraan ng pag-harvest, ang ano ng pag-harvest nila ngayon, ang ganda ng pamamaraan ng pag-harvest nila. Alam mo, yung machine na yan rin ang gumagapas, siya na ang nagigiik, siya na rin ang nagsasako. Ang gagawin na lang ng tao, magdadrive ng machine, saka yung dalawang nakikita nyo sa ibabaw, sila ang nagtatahi ng sako para hindi tumapon. Yan, ganito ginagawa nila, tinatahi nila yan. Yan o, patahiin nila yan para hindi matapon. Magmula doon sa may machine na yan, diba? Galing. Yan mga kabagis, pagsisilim na kasi, kaya naisipan nilang pagdalawahan ng ng kung tawagin dito ay halimaw, yung harvester natin. Ayan yung isa, ito yung isa, mas malaki tong isa, DC70 plus DH. Isa DC60 lang eh. Magdadalawa na sila para mas mabilis matapos. Medyo maluwang-luwang pa kasi, kaya yan, kung mapapansin nyo, yan, madilim na. Sana matapos ka agad. Yan, yung bukid na yan mga kabagis, second to the last na yan. Ayun yung isa sa dulo. Sako daw. Ito, dalawang ikot na lang to, tapos na to.
Tapos itong isa na to, pitaas ng kapiraso na yan, yung nasa ibabaw naman yan. Kung natatanong nyo, nasa ibabaw. Sana makaabot siya ng 60. Sana. Ano lang ang hinihiling natin niya, 60. Not sure. Nagkataon, umurong tayo ng nasa 25 plus pagka naka 60 tayo. Daming ibon. Punto yung mga ibon. Nabubulabog kasi yung mga insekto. Kaya dinadagit ng mga ibon. Yan, last na yun. Tinitak na yun. Yun naman ang disadvantage mga kabagis ng machine kumpara nung panahon ng pag-aani ng mga nagdaang panahon na kailangan mo ng manggagapas. Yan o. Kung napapansin niyo hawak nung mama, yan. Ganyan ang ginagamit dati nung araw, mano-manong ginagamit yan. Magagapasin mo siya, tapos iipunin mo pa siya ng bonggang-bongga. Saka mo pa lang siya isasampa sa thresher. Kung tawagin niyo, sinusubo sa thresher. Ginigik, ang tawag dito ay pagigik. Ngayon masasabi natin konbinyente. Hindi na masyadong hirap ang mga magsasaka gawa ng machine na yan. Ang naging disadvantage naman yan, yung mga gapas natin ang nawala ng hanap buhay. Pero sa mga nagsasaka may-ari ng bukid, katulad namin, mas convenient yan dahil mabilis na ililigpit. Kung manual ito na ililigpit, nagagapasin, kung ima-manual natin, matagal yan, siguro mga 3 araw o 4 na araw pa natin gagapasin yan. Kaya mainam na rin yan. Salamat sa makabagong teknolohiya. Yan, maluwang din yung dinali nila yan na yan. Yan, salamat kila boss. Yan. Kabagis, mag-uwi na sila. Dalawa sila. Diba? Yung nga medyo problema nila dyan, nagbibitis pa sila ng pilapil kasi maliit yung kanilang yung tracer. Yan, nabalaho yung maliit. Nahihirapan. Kaya hinila nung malaki. Op. Tapakan ng tali. Napalahaw sila. Sira. Basta, diba? Ang dilim. Ginabi rin. Ang oras ay mag-alas 6:30. Ang ingay nila, no? Ayun sila ko tama rin.